Nangyari ito, isang madaling araw na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Ako nga pala si Leo. Bandang 3:00 ng umaga noon, pauwi na ako galing trabaho at halos wala ng sasakyan sa may kalsada. Tahimik na ang lugar at tanging ilaw lang ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa daan. Medyo pagod na ako, kaya dahan-dahan lang ang takbo ng kotse ko. Habang papalapit ako sa isang madilim na bahagi ng kalsada, may biglang tumawid. Hindi ko na nagawang umiwas. Malakas ang tunog ng pagkakabangga. Bigla akong napahinto at agad bumaba ng kotse. Kinakabahan akong lumapit sa harap ng sasakyan. Doon ko nakita isang malaking asong itim ang nakahiga sa gitna ng kalsada. Humihinga pa ito, pero hirap na hirap. May dugo sa gilid ng katawan niya at parang pilay ang isa niyang paa. Shit, pasensya na, bulong ko habang lumalapit. Hindi ako mahilig sa aso, pero naawa ako sa itsura niya. Wala ring ibang tao sa paligid para tumulong, kaya nagdesisyon ako. Maingat ko siyang binuhat papunta sa likod ng kotse. Mabigat siya at malamig ang katawan, pero gumagalaw pa rin. Habang nagmamaneho ako papunta sa pinakamalapit na pet clinic, napansin kong kakaiba ang aso. Sa rearview mirror, kita ko siyang nakatingin lang sa akin. Hindi siya umiiyak tulad ng ibang aso na nasasaktan. Sa halip, tuloy-tuloy ang paglalaway niya. Parang may makapal na laway na tumutulo mula sa bibig niya habang nakatitig lang sa akin. Maya-maya, naglabas siya ng mahinang ungol. Hindi ito tunog ng nasasaktan, parang galit. Pagdating ko sa pet clinic, buti na lang, may night duty pa. Agad lumabas ang isang nurse at assistant nang makita nilang may dala akong aso. "Sir, ano po nangyari?" tanong ng nurse. "Nabangga ko po sa kalsada. Bigla siyang tumawid," sagot ko habang hinihingal pa. Inilapag namin ang aso sa stretcher, pero nang lapitan siya ng assistant para hawakan ang ulo niya, bigla siyang nag-angil. Nagulat kaming lahat. Kahit may tama ang katawan niya, malakas pa rin ang galit sa boses niya. Napaatras ang assistant. "Sir, medyo aggressive po yung aso," sabi ng nurse. Doon ko rin napansin ang isang bagay na hindi ko agad nakita kanina. Namumula ang mga mata ng aso. Hindi yung normal na pula dahil sa ilaw, kundi yung parang sobrang pula, halos parang may dugo sa loob. At habang hawak ng nurse ang stretcher, lalo pang dumadami ang laway na tumutulo sa bibig nito. "Dok, mukhang kailangan po natin i-check agad," sabi ng assistant. Agad nila itong dinala papunta sa operating room sa loob ng clinic. Bago tuluyang isara ang pinto, napatingin sa akin ang aso. Diretsyong-diretso ang tingin niya at sa loob ng ilang segundo, parang umiti siya habang naglalaway. Hindi ko alam kung imagination ko lang yun, pero makalipas ang ilang minuto, lumabas ang nurse at ang assistant. "Kakausapin lang po namin kayo sandali, sir, tungkol sa gagawin sa aso." Lumipat kami sa maliit na mesa sa labas ng operating room para pag-usapan ng procedure. Pero nang matapos kaming mag-usap at buksan ulit nila ang pinto ng operating room, sabay kaming napahinto. Tahimik ang loob. At ang stretcher, wala na ang aso. Parang bigla na lang itong naglaho sa loob ng operating room. "Sir, nasa na yung aso?" tanong ng assistant na halatang kinakabahan. "Hindi ba nandyan lang yan kanina?" sagot ko na kinakabahan na. Pumasok kaming tatlo sa loob. Maliwanag ang ilaw ng operating room at kita agad na walang kahit anong aso sa loob. Hindi rin ito basta makakalabas. Sarado ang mga bintana at isa lang ang pinto na pinasukan namin. "Imposible, nandito lang yun kanina," bulong ng nurse. Habang hinahanap namin ang aso,
Napansin ko ang isang bagay sa sahig. May mga patak ng laway, makapal at malagkit, parang yung tumutulo sa bibig ng aso kanina. Sinundan ng assistant ang mga patak ng laway hanggang sa dulo ng operating room. Tignan niyo po ito. Nakaturo siya sa pader sa likod ng room. May mahabang gasgas sa pintura, parang kinayod ng matutulis na kuko. Sir, sigurado po ba kayong aso lang yun nabangga nyo? Hindi ako agad nakasagot. Habang nakatitig kami sa pader, biglang may narinig kaming ungol. Mahina pero malinaw. Parang galing sa labas ng pinto ng operating room. Nagkatinginan kaming tatlo. Dahan-dahang lumapit ang assistant sa pinto at binuksan ito. Tahimik ang hallway, pero sa sahig, may bakas ng basang yapak. Hindi siya mukhang normal na paw print ng aso. Mas mahaba ang hugis at parang masyadong malalaki. Unti-unti naming sinundan ng mga bakas hanggang makarating kami sa likod ng klinik malapit sa back door. Nang buksan ng nurse ang pinto, malamig na hangin ang sumalubong sa amin. At sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste sa likod ng klinik, may nakita kaming itim na anyo na mabilis na tumatakbo palayo. Hindi namin makita ng malinaw ang itsura, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na siya mukhang normal na aso. Mas mahaba ang katawan at parang naglalakad siya sa dalawang paa bago muling tumakbo sa dilim. Wala nagsalita sa amin ng ilang segundo hanggang sa sinabi ng nurse na, "Sir, baka mas mabuting umuwi na kayo." Hindi na rin ako nagtanong. Paglabas ko ng klinik, sa harap ng kotse ko, kung saan bumangga ang aso, may bakas ng laway na tumutulo pababa sa bumper. At sa loob ng kotse, naamoy ko ulit ang amoy ng basang hayop. Pero hindi ko na yun pinansin. Agad akong umuwi at kinabukasan, kinarwash ko agad ang kotse ko. Pagkatapos naman nun, Sir Dave, hindi na ako dumadaan sa kalsada kung saan ko nabundol yung aso. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ako si Isabel at ang kwento ko ay nangyari sa pinsan kong si Jopay. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari sa klinik nung gabing yon. Halos 9 na buwan na siyang buntis. Wala naman kaming napansing kakaiba sa pagbubuntis niya. Normal ang mga check-up at sinabi ng mga doktor na maayos ang baby. Pero isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, bigla siyang sumigaw sa sakit. "Isabel, parang lalabas na," sabi niya habang nakahawak sa tiyan niya. Nagmamadali kaming pumunta sa pinakamalapit na klinik. Tahimik ang paligid at halos wala ng tao sa labas. Pagdating namin, agad siyang dinala ng mga nurse sa delivery room. Ako ang pinayagang sumama sa loob dahil sobrang kinakabahan si Jopay. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang sigaw niya dahil sa contraction. Pinapakalma siya ng doktor at ng 2 nurse. "Konti na lang, ma'am. Huminga po kayo ng malalim." Nakatayo lang ako sa gilid ng kwarto. Hawak ang kamay niya paminsan-minsan para laksan ng loob niya. Pero may napansin akong kakaiba. Habang papalapit na ang panganganak, biglang naging seryoso ang mukha ng doktor. Parang may nakita siyang hindi normal. "Dok?" tanong ng nurse. Hindi agad sumagot ang doktor. Maya-maya, sinabi niya ng mahina, "Ilabas na natin." Nang lumabas na ang sanggol, biglang tumahimik ang buong kwarto. Walang umiyak, walang gumalaw sa loob ng ilang segundo. Nakita ko ang itsura ng baby at doon ako napaatras sa takot. Hindi siya mukhang normal na sanggol. Sobrang kakaiba ang balat niya. Ang katawan niya ay parang payat at mahaba ng kakaiba. Ang mga daliri niya ay mahahaba rin.
Parang hindi pangkaraniwan sa bagong silang. Pero ang pinaka nakakatakot, bukas ang mga mata niya. Diretso siyang nakatitig sa kisame ng delivery room. At bigla siyang gumalaw ng marahas. Hindi ito yung normal na galaw ng baby. Parang nanginginig at pumipitik ang katawan niya habang naglalabas ng kakaibang tunog. Hindi iyak, kundi parang mahinang ungol. "Dok, bakit ganito?" Nanginginig na tanong ng nurse. Mabilis na kinuha ng doktor ang sanggol at dinala sa kabilang mesa para i-check. Si Jopay naman ay pagod na pagod at halos hindi na makagalaw. "Baby ko, okay lang ba siya?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang doktor. Habang nakatingin ako sa mesa kung saan nila inilagay ang sanggol, napansin ko ang isang bagay na lalong nagpatakot sa akin. Namumula ang mga mata ng baby, hindi tulad ng normal na newborn. Parang may kakaibang galit sa tingin niya habang nakatingin sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, sinabi ng doktor na ililipat muna ang sanggol sa kabilang room para obserbahan. Lumipas ang mga oras, bandang umaga, lumabas ang doktor at sinabi ang balita. Namatay daw ang sanggol. Hindi raw nila maipaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi lang nila na may malubhang abnormality ang katawan ng bata. Tahimik lang si Jopay nang sinabi sa kanya yon. At ako naman, hindi ko makalimutan yung nakita ko. Akala namin doon na matatapos ang lahat. Pero bago kami umuwi, may isang nurse na lumapit sa akin. Mahina niyang sinabing, "Ma'am, kayo po ba yung kasama ng nanganak kanina?" "Opo." Tumingin siya sa paligid bago nagsalita ulit. "Hindi po namin maipaliwanag pero bago po tuluyang namatay yung baby." Huminto siya sandali. Nakatingin po siya sa pinto ng room at parang may sinusundan ang mga mata niya. Pero wala namang tao doon. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang itsura ng batang yon, pakiramdam ko, hindi talaga yun normal na sanggol. At minsan, naiisip ko pa rin kung ano ba talaga ang isinilang ng pinsan kong si Jopay noong gabing yon. Isa akong nurse sa maliit na klinik sa lugar namin. Ako nga pala si Roma. Nangyari ito isang gabi at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Bandang 8:00 na ng gabi nun. Halos sarado na ang lahat ng tindahan sa paligid at kami na lang ni Doc ang natira sa klinik. Sanay na ako sa overtime kaya hindi na bago sa akin ang ganong oras. Pero iba ang pakiramdam ng gabing yon. Habang inaayos ko ang mga papeles sa reception, sumilip ang doktor mula sa consultation room. "Roma, may pasyente ba tayong hinihintay?" tanong niya. Tinignan ko ang logbook. "Meron po, Doc. May nakalagay dito na walk-in, mga 8:30 daw dadating." Tumango siya at bumalik sa loob. Makalipas ang ilang minuto, may narinig akong mahina pero malinaw na katok sa salamin ng pinto ng klinik. Pagtingin ko sa labas, may isang babae na nakatayo. Nakasuot siya ng puting damit at basa ang buhok niya na parang galing sa ulan. Kahit wala namang ulan noong gabing yon. Binuksan ko ang pinto. "Good evening po. Ano pong kailangan nyo?" tanong ko. Mahina lang siya nagsalita. "Magpapatingin lang sana ako. Masakit ang ulo ko." Hindi ko masyadong makita ang mukha niya dahil nakayuko siya at natatakpan ng buhok. Pinapasok ko siya at pinaupo sa waiting chair. "Sandali lang po, tatawagin ko lang si Doc." Pagbalik ko sa consultation room, sinabi ko kay Doc na dumating na yung pasyente. Lumabas siya at tinawag ang babae. Pero habang naglalakad sila papasok sa consultation room, napansin ko ang kakaiba. Walang tunog ang mga yapak ng babae kahit tiles ang sahig.
Hindi ko na lang pinansin, baka pagod lang ako. Maya-maya, pumasok ako sa maliit na supply room para kumuha ng mga kailangan. Mga 2 minuto lang siguro ako roon. Pero paglabas ko, wala na ang babae sa waiting area. Akala ko pumasok na sa consultation room, kaya kumatok ako. "Dok, kailangan niyo po ba ng tulong?" Pagbukas ni Dok ng pinto, nagtataka ang mukha niya. "Anong tulong? Wala pa namang pasyente." Kinabahan ako. "Dok, kasama niyo po kanina yung babae na pumasok." Napakunot ang noon niya. "Roma, wala akong kasamang babae." Biglang nanlamig ang buong katawan ko. Sigurado ako, nakita ko siyang pumasok at sumunod kay Doc. Dahan-dahan naming tinignan ng buong klinik, waiting area, hallway at CR. Wala kahit saan. Habang naglalakad kami pabalik sa reception, napansin ko ang logbook sa mesa. Bukas ito sa pahina ng may pangalan ng walk-in patient. Tinuro ko yun kay Doc. "Doc, siya po." Pero nang lumapit siya, isa lang ang nakasulat sa page. Isang pangalan. Sa ilalim nito, may sulat na parang matagal na. Disease, 2008. Hindi kami nag-usap ng ilang segundo. Pareho kaming nakatitig lang sa logbook. At doon ko napansin ang pinaka nakakatakot. Basa ang upuan sa waiting chair. Parang may nakaupo doon kanina na galing sa ulan. Pero matapos yun, hindi na ako nag-overtime sa clinic. At hanggang ngayon, minsan naiisip ko pa rin kung sino ba talaga ang pinapasok ko sa pinto ng clinic ng gabing yun. Ako nga po pala si Angela, isang bagong nurse, nakakapasok lang sa trabaho noon sa isang maliit na clinic. Hindi pa ako ganun katagal doon, mga 2 linggo pa lang. Pero may isang karanasan ako na hindi ko makakalimutan habang buhay. Noong unang araw ko sa clinic, may napansin akong kakaiba. Parang may lungkot sa mga mukha ng ibang staff. Tahimik sila kapag napapadaan kami sa isang partikular na hallway papunta sa lumang treatment room. Isang beses, habang nag-aayos kami ng gamot sa nurse station, napansin kong may picture frame sa gilid ng mesa. Isang babaeng naka-nurse uniform ang nasa larawan, nakangiti. "Siya po ba yung dating nurse dito?" tanong ko. "Oo, si Nurse Carla. Matagal siyang nagtrabaho dito." "Nasaan na po siya ngayon?" Nagkatinginan silang dalawa bago sinabi ng isa, "Patay na siya. Namatay siya last year." Ayon sa kanila, bigla raw nagkasakit si Nurse Carla. Halos araw-araw siyang nag-overtime sa clinic hanggang sa isang araw ay hindi na siya pumasok. Kalaunan, nalaman nilang namatay siya sa ospital. Hindi ko na masyadong inisip yon. Akala ko normal lang na maalala siya ng mga tao roon. Pero isang gabi, nagkaroon ako ng night shift. Bandang 12:00 ng gabi, halos tulog na ang buong paligid ng clinic. 2 lang kami ng guard sa building. Ako ang naiwan sa loob para mag-check ng mga gamit at papeles. Habang naglalakad ako sa hallway papunta sa treatment room, bigla kong narinig ang mahinang tunog ng trolley. Parang may nagtutulak ng metal cart sa loob ng clinic. Huminto ako at nakinig. "Sino yan?" tawag ko. Ang akala ko noon, baka may ibang nurse na naiwan, pero walang sumagot. Sinundan ko ang tunog hanggang sa makarating ako sa lumang treatment room na bihira nang gamitin. Pagkabukas ko ng pinto, wala akong nakitang tao.
Pero ang trolley sa loob ng kwarto ay bahagyang gumagalaw. Parang may kahahawak lang dito. Bigla akong kinabahan pero sinabi ko sa sarili ko na baka hangin lang. Isasara ko na sana ang pinto nang may makita akong refleksyon sa salamin ng cabinet. May nakatayong babae sa likod ko. Nurse uniform ang suot niya. Dahan-dahan akong napalingon. Walang tao. Pagtingin ko ulit sa salamin, nandun pa rin siya. Nakatingin lang siya sa akin. Walang emosyon ng muka. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti siyang naglakad papunta sa trolley at hinawakan yun. Doon ko napansin ang nameplate sa uniform niya. Carla. Biglang tumulak mag-isa ang trolley papunta sa pinto at bago tuluyang mawala ang refleksyon niya sa salamin, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Parang may gusto siyang sabihin. Hindi ko na kinaya. Agad akong lumabas ng room at tumakbo pabalik sa nurse station. Kinabukasan, sinabi ko sa mga kasama kong nurse ang nangyari. Hindi sila nagulat. Tahimik lang silang nakinig. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila, madalas siyang magparamdam dito, lalo na sa gabi. Hindi siya nananakot. Parang ginagawa niya lang ulit yung trabaho niya. Simula noon, ilang beses ko pang narinig ang tunog ng trolley sa hallway tuwing night shift. At minsan, kapag dumadaan ako sa treatment room, pakiramdam ko, may kasama akong naglalakad na nurse sa likod ko. Hindi ako naniniwala agad sa mga kwento tungkol sa tulay sa amin. Sa probinsya ng Isabela, normal na lang ang may naririnig kang ganon. May nagpapakita raw, may humihingi ng saklolo, may sumusulpot kapag gabi. Lagi kong iniisip na gawa-gawa lang yun ng takot at dilim. Hanggang sa gabing wala na akong ibang daan pa uwi. Ako nga pala si Romar. Galing ako sa kaarawan ng best friend ko. Simpleng handaan lang, inuman, kwentuhan, tawanan. Hindi ko namalaya ng oras. Nang magpaalam ako, lampas 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang kalsada. Wala ng jeep o tricycle. Lakarin mo na lang, diretso lang yan, sabi ng kaibigan ko. Hindi niya na kailangan pang banggitin kung saan ako dadaan. Sa tulay. Mahaba yon, luma at halos walang ilaw. Isang poste lang sa magkabilang dulo at madalas patay pa ang isa. Sa ilalim, ilog na hindi mo makita ang lalim kapag gabi. Itim lang parang walang hangganan. Habang papalapit ako, mas bumibigat ang hangin. Parang biglang lumamig kahit hindi naman umuulan. Ang tunog ng hakbang ko ang tanging maririnig, bukod sa may hinang huni ng kuliglig sa malayo. Pag-akyat ko sa tulay, napansin kong wala na ni isang sasakyan. Kahit motor, wala rin. Nasa gitna na ako nang may marinig akong boses. Mahina, halos bulong lang. Kuya. Tumigil ako. Akala ko, guni-guni lang. Baka lasing pa ako. Naglakad ako ulit, pero mas mabagal. Kuya, tulong. Napatingin ako sa unahan. May nakatayo sa gitna ng tulay. Isang babae. Nakatagilid ang katawan. Parang hirap tumayo. Puti ang suot niya. Pero kahit sa dilim, may mga bahaging mas madilim. Parang basa. Akala ko noong una, nabasa lang ng ulan. Miss, okay ka lang? Tawag ko. Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan siyang gumalaw. Parang may iniindang sakit. Napansin kong hawak niya ang ulo niya at may tumutulo mula roon. Hindi ko agad inisip kung ano. Lumapit ako ng ilang hakbang. Normal lang, sabi ko sa sarili ko.
Baka na aksidente o nadapa. Miss, sasamahan na lang kita. Doon siya humarap at doon ko napansin na mali pala ang lahat. Pagkaharap niya sa akin, doon ko nakita ang mukha niya. Hindi ko agad naintindihan ang nakikita ko. Parang ayaw tanggapin ng isip ko. Ang mukha niya ay puno ng sugat. Parang ilang ulit na tumama sa matigas na bagay. May dumadaloy mula sa ulo niya, pababa sa pisngi. Pero ang pinaka nakakatakot, bukas ang mga mata niya. Nakatingin sa akin. Kuya, tulungan mo ako. Sabi niya ulit pero mas malinaw na. Umatras ako. Isang hakbang. Miss, huwag ka munang lumapit. Nanginginig kong sabi. Kahit alam kong wala nang saysay. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng humihingi ng tulong, kundi parang nananakot. Bigla siyang humakbang papalapit at parang umiikli ang pagitan namin kahit umatras ako. Doon na ako tumakbo. Hindi ko na nilingon. Wala na akong narinig kundi ang sarili kong hininga at ang yabag ng paa ko sa simento. Pakiramdam ko, sinusundan niya ako. Dire-diretso ako pabalik sa bahay ng kaibigan ko. Hindi na ako kumatok. Sinipa ko ang pinto. Halos sumisigaw sa takot. Nagising ko siya. Ano nangyari sa'yo? Gulat niyang tanong. Hindi ako makapagsalita agad. Nanginginig ako. Sobrang pinagpapawisan. Umupo lang ako sa sahig hanggang sa humupa ang kaba ko. Doon ko sinabi ang lahat. Tahimik siya nakinig. Pagkatapos ko magsalita, umupo siya sa tapat ko at malalim na napabuntong hininga. Alam mo ba, kaya ayaw kitang pinapadaan doon? Kuwinento niya ang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas. May magkasintahan daw na nag-away sa mismong tulay na yun. Gabi rin. Lasing din ang lalaki. Mainit ang ulo. May nagsabing nagkatulakan sila. Hanggang sa tinulak ng lalaki ang babae sa tulay. Hindi raw agad nakita ang bangkay. Ilang araw pa bago natagpuan sa ilalim ng tulay. At matapos yun, may mga lalaking nagsasabing may babaeng humihingi ng tulong sa gitna ng tulay. Kapag nilapitan daw, doon niya ipapakita ang tunay niyang anyo. Lalo na raw sa mga lalaking mag-isa. Parang lalaki talaga ang gusto niyang pakitaan. Dagdag pa ng kaibigan ko. Hindi na ako natulog ng gabing yon. Kinabukasan, maliwanag na. Saka lang ako umuwi. Dumaan ako sa ibang ruta. Mas malayo, mas matagal pero ligtas naman. Ayoko na rin munang dumaan doon kasi baka makita ko na naman yung babae. Hanggang ngayon, tuwing mapapadaan ako doon at maririnig ko ang salitang tulay, iisa lang ang naaalala ko. Yung babaeng nakita ko at kinikilabutan pa rin ako pag naaalala ko yun.